Tunay po na mabuti ang Lord, no, po, sa church po natin dahil in line with that na nasabi po ni Nika ay totoo, kailangan nating samantalahin po. Hindi ako magsasawang makiusap sa inyo, i-remind tayo na ipagpay natin totally ministry na to dahil first time mo talaga na dati ho nag-campus ministry tayo dyan pero hindi tayo basta-basta nakakapasok sa bawat classroom. Pero ngayon inalaw tayo ng principal na kunin natin ng isang buong oras po ng isang subject nila para magturo tayo ng Word of God. Talagang at halos nga ho, kung pwede lang na buong maghapon tayong nandun at ilang araw nating talagang suyurin ho talaga weekly yung MNHS. Dahil nakikita ho ng principal at ng mga teachers na kailangan po ng salita ng Diyos sa mga kabataan. No, dahil nakikita ho nila talaga na iba yung effect po ng walang salita ng Panginoon. Kaya we encourage you po, no, kung may time lang naman kayo ng Friday, no, kung pwede lang nga ho talaga Sa totoo lang, ulitin ko, lahat ng school sa may kawayan ay may permission no tayong pasukin. Pwede ho nating pasukin. Tayo lang ho ang sumusuko na ho ngayon. Bakit ho? Kulang tayo sa volunteers. Kung pwede lang ho yung isang buong araw, yung pinaka-head ng isaw sa department nila, sabi nila, sana buong Thursday, yung buong araw nyo ng Thursday, dito lang kayo, nakalaan. O kaya lang, hindi ho natin, syempre, kaya agad-agad. Nag-a-adjust tayo at the same time, kulang ng volunteers. Kaya po, kung available kayo ng Friday, wag ho kayong matakot, mga kapatid. Ito ho'y, meron tayong mga training. By the way, wala hong campus ministry this coming Friday dahil exam nila. Exam week nila, tsaka next week ay walang pasok. So ang resume na po ng campus ministry ay November 10. Gaya ng announcement kaganina. Ayan, okay. May background music pa tayo. No po, pero kahit po walang campus ministry, may training ho tayong ginagawa. Kaya po kung gusto mong matutong paano ka magtuturo sa campus, huwag kayong matakot. Hindi namin ho kayo isasalang agad, okay? Dahil yung mga tumatayo doon ay talagang ilang taon na rin ho nilang ginagawa. Pero pwede natin ho kayong tulungan. Pwede ho natin kayong turuan. At pwede ho kayong makasama habang ginagawa yung materials. Kasi ongoing po yung paggawa natin ng materials, lalo na sa high school. Yung elementary, wala hong problema Medyo madali siyang ituro Pero pagdating ng high school, gumagawa tayo mismo po ng, masabi na natin parang syllabus ba, curriculum ba, parang ganun no. At ito ho'y magiging pagpapala sa church natin, even sa ibang mga outreaches natin. Kaya kailangan ho natin ng talagang panalangin ho ng todo dito. Amen ho ba? Makakasama ho ba namin kayo sa prayer talaga? Amen. Yan. At sa suportan nyo rin po, napakahalaga ng inyo pong suporta sa gawain po nito. Kailangan nating samantalahin po ito. Amen? Na po. So, by the way, announcement rin, wala hong prayer meeting this coming Wednesday dahil po may joint prayer meeting tayo sa darating pong Friday. Okay ho? Wala hong pupunta dito ng Wednesday. Sa Friday ho tayo magjo-joint prayer meeting kasama ng mga outreaches ho natin. Malinaw ho ba? Na po? So, ini-invite na rin ho namin kayo na magkakasama ho tayong manalangin na po, sa ating pong joint prayer meeting this coming Friday. Amen. Sabi mo sa katabi mo, salamat sa Lord, nandito ka uli ngayon. Ayan, okay. Tayo po ay minsan pa hong manalangin, tayo po yumuko at mag-pray. Lord, salamat po muli sa pribilehyo na kami po ay magkakasamang makapanambahan, makapagpuri sa iyo. At most especially, God, kami po ay makapag-aral ng iyong salita. At patuloy na, Lord, dinideclare namin ang lugar pong ito ay sa inyo. Patuloy po kayong masunod, patuloy kayong maghari, patuloy kayong magsalita sa amin. At pahintulutan nyo na, Lord, maranasan namin kayo. Marinig namin yung boses nyo, Lord. Maranasan namin yung kapangyarihan nyo po, Panginoon, sa araw na ito. Maging sila po na nanonood, patuloy po na nanonood sa panambahan pong ito. We also pray, Panginoon, ng yung pagpapala at masaganang biyaya ay ipaparanas nyo rin po sa kanila, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Kayo po yung higit naming makita, marinig at maranasan sa araw pong ito. Ito ang aming pong panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sige, malakas na palakpak po para po sa Panginoon. Amen.
Dahil po sa medyo marami hong tanong last week, kaya minabuti ko hong ipagtuloy yung ating pong pag-aaral regarding po sa ating napag-usapan last week na po. Kaya ang title po ng pag-uusapan po natin ngayon ay pinamagatan ko pong Kisap Mata. Sabi nga natin, Kisap Mata. Yan, hindi ho yan yung kanta ng River Maya ni Bamboo. Tama ba si Bamboo ba yung kumanta no? Na daig mo bang isang kisap mata? Hindi ko na ho kakantayin, baka mainis kayo. No? So, dahil po maraming naging katanungan at sabi ko nga, gusto ko pong napakahalaga ho kasing maintindihan ho talaga natin kung ano yung nangyayari sa paligid natin ngayon at ano pa yung sinasabi ng Bible. Yun po yung higit na mahalaga eh. No, mahalaga yung nangyayari, pero mas higit pong mahalaga kung ano ho ba yung sinasabi ho ng Bible. Na po? Lalo na regarding sa mga propesiya ng Biblia na may kinalaman po sa panahon natin ngayon. No, kaya in-encourage ko kayo, yung mga wala ho dito ngayong last week, panoorin nyo ho, medyo mahaba lang, pero please bear with us. Tiyagaan ho natin, napakahalaga nung aral po natin last week. Okay po? Mahalaga pong maintindihan natin po ito. At sabi nga ng Bible, the Book of Revelation, mapalad yung mga taong nagbabasa ng aklat po ng pahayag. Specifically, the Book of Revelation, may special blessing ang Lord pagka binabasa mo yan. Kaya it's time for us talagang basahin natin. Nabasahin natin, hindi nyo kailangan ng mga ibang mga hula, ibang mga tao, ng prediction, na maguguna mundo, lilindo lang. Hindi ho natin kailangan yan. Bakit kasi naisulat na ho lahat yan sa Biblia? Yung Biblia po ay enough para po gabayan tayo kung ano yung dapat nating gawin. At ano yung i-expect natin sa mga susunod pa pong paparating na panahon. Naintindihan po ba? Again, ang napakahalaga ng prophecy. Sabi nga natin, prophecy. So, malaki ho yung kaibahan ng prediction sa prophecy. Ang prediction, hula. Pwedeng mangyari pero pwedeng hindi. Pero ang prophecy, ito po'y kapahayagan po ng Diyos na tiyak mangyayari. 100%. Dahil sinabi ho ng Biblia po yan. Naintindihan ho ba? At it is my prayer na sana, Lord, sabi ko nga prayer ko, Lord, wag maging panakot to ito. Ayoko, nagtuturo ako din hindi para takutin ho kayo. Nagtuturo po ako dito dahil responsibility ko na ipahayag kung anong sinasabi ng Bible. In fact, para lalo po tayong ma-encourage at tumibay po yung ating pong pananampalataya higit sa lahat sa Panginoon. Naintindihan ho ba? At magkaroon tayo ng kasabikan ng excitement. Ako all the more, lalong na-excite ako sa totoo lang. Talagang habang lumalapit, alam kong nararamdaman ko malapit nang dumating ang Lord. Lalo ko na-excite. Iba ho yung excitement ko. Kaya nga, every time na nagtuturo ako, even nag-evangelize ako sa labas, nagka-campus ministry, ganun po yung puso ko na, Lord, ito na yung nahuhuling panahon. Kailangan na naming magpakahayag ng salita ng Diyos sa mga tao. Kumukunti na lang ho yung panahon natin. Naintindihan po ba? At the same time, sana yun po yung maging panalangin rin ho natin. No po? So, isang napaka-importanting topic at ang dami hong tanong rin kasi last week about this. Kaya mainam ho na maating pong makapagbigay pa ng kaunting panahon sa pag-aaral po na ito. No po, at ulitin ko, nabanggit ko rin last time, nung medyo nag-aral pa ako una disclaimer ho. So, kaunting paalala. Sabi ko nga last week, hindi po ako dalubhasa dito. Sa totoo lang, hindi ako ganun ka-comfortable na ituro ito. Kasi hindi ko po ito forte. To be honest, magiging tapat ako sa inyo. Kada pastor, kada nagtuturo ng salita ng Lord, may mga topic o may mga bagay na sa totoo lang, very, ang tawag nito, confident na nagtuturo. Pero pagdating ho dito, masasabi ko, hindi ako ganun kagaling. Kasi itong bagay na inaaral natin, hindi lang po ito basta-basta nakukuha ng simpleng hermeneutics or even homiletics kasi na natuturo sa Bible school. Ito talagang kailangan ng extra effort for us to understand and even talagang yung makita natin talaga yung sinasabi ng Bible. At very crucial to kasi pwedeng malihis eh. Kaya nga, kahit na hindi ako comfortable, pero it's my responsibility kay Lord at sa inyong harapan, batay sa aking pong pagbabasa ng Biblia at pag-aaral, ay mas mainam mo bilang inyong pastor, ako yung mismo magturo sa inyo ng bagay po na ito. Naintindihan mo ba? So,
Sabi nga ho ng mga Bible scholars, no po, yung iba 25%, yung iba 27%, pero nasa ganung range. Ulitin ko, kasi nasabi ko last time ay 1/3. So mga 33 something po yun. No po? Pero yung iba 25 to 27%, so basta more than 1/4 ng Bible, it's about prophecy. Prophetic po siya. Mga bagay na mangyayari pa lang. No po? At sabi nga, ulitin ko, 80% ng prophecy sa Bible nangyari na. 20% na lang yung hindi pa nangyari. Sabi ng mga dalubhasa po dito. So going back sa inaral po natin last week, sabi ho ng Bible, in the book of Matthew chapter 24 verse 3, going back sa context ng passage po na ito po yung panahon kung saan malapit na hong mamatay ang Panginoong Jesus sa krus. Ito po yung last few days ng pagtuturo niya po sa mga disciples. At isang pagkakataon ng mga disciples niya ay nagtanong sa kanya. Going back sa inaral natin last week. Nagtanong yung mga disciples niya specifically ng 3 katanungan. Unang katanungan nila, Lord, kailan ba mangyayari yung sinasabi niyong pagkasira ng templo? Okay ba? Yun po yung unang tanong. Pangalawang katanungan, pangalawa at pangatlo may kinalaman po sa tinatawag na second coming ni Jesus. At yung pangalawang katanungan ay specifically, Lord, kailan ka ba muling babalik? At yung pangatlong katanungan ng mga disciples kay Jesus, Lord, kailan ba yung katapusan ng mundo? Ano ba yung mga palatandaan? Naintindihan mo ba? Yun po yung context po nito. And again, sabi ko nga ho last time, yung pagkasira ng templo, nangyari po yan 70 AD. Nang ang Roman Empire, binasak po talaga. Talagang pinulbos po yung Jerusalem at the time. Even po yung temple. Simula ho noong 70 AD hanggang ngayon ay wasak po ang templo. Wala hong temple sa Jerusalem po ngayon. At kaya nga ho napalitan ng Al-Aqsa, the third holiest temple sa Jerusalem. Ng mga Muslim na itayo ho doon. Sabi nila, doon mismo kung saan ang templo dati ay nandoon. Pero po, ulitin ko, ang sabi ng prophecy sa Bible, during the time of tribulation, ang Antikristo ay tatayo sa templo po sa Jerusalem. Napaka-imposible ngayon, pero itiyak ko ho sa inyo, darating rin time, maitatayo pong muli yung temple sa Jerusalem. Hindi ko alam kung kailan, hindi ko alam kung papaano, pero sabi ng Bible yan, kaya pinaniniwalaan ko. Naintindihan mo ba? Tatayo yung Antichrist doon at nide-declare niya na siya yung Diyos. Pipilitin niyang sambahin ang lahat ng tao sa mundo sa Kanya, sumamba sa Kanya. At doon na po yung pagtatatak po. Hindi, ayoko manakot na yung 666, pero yun ho kasi talaga. Kaya nga mapalad tayo. Bakit? Kasi pinaliwanag na ng Lord yan. Pinaalam na ng Diyos yan sa kanyang mga anak. At very privileged tayo. Kaya kailangan nating basahin po yung Bible. Kaya kailangan ho nating pag-aralan po ang salita ng Diyos para hindi tayo maliligaw, para mas prepared ho tayo. Naintindihan ho ba? Hello? Diyan pa ho ba kayo? So, basahin po natin, talon po tayo sa Matthew 24, atin pong naalala yung context. In Matthew 24, doon na po tayo sa 36 to 44. Basahin po natin pong muli po ito. Matthew 24, 36 to 44. Basahin po natin ng sabay-sabay at malakas. Ayan, nawala. Okay, dyan na lang sa mga Bible nyo. Samahan nyo ako sa Bible habang inaayos po yung ating pong projector. Ang ating pong TV. Matthew 24, verses 36 to 44. Ayan. Okay po. Nandiyan na ho ba kayo? Babasahin ko po ng malakas. Samahan niyo ako kung nandiyan na ho kayo. Matthew 24, verses 36 to 44. So ito po yung nabasa rin naman natin to actually last week. So atin lang pong magbigay tayo ng kaunting panahon po sa pag-aaral po dito. Sabi ho dito, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man, ang ama lamang ang nakakaalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad noong panahon ni Noe. Nang mga araw na yon, bago bumaha, ang mga tao'y nagsisikain, nagiinuman at nagsisipag-asawa. Hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may 2 lalaking nagtatrabaho sa bukid, kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. May 2 babaeng nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa.
Kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Unawain ninyo ito. Kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't lagi kayong maging handa, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Ayan, pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa po ng kanyang mga salita. Na po, alam niyo, sorry po, sira pala yung relo. Okay, sabi ko, sisilaw ko, alas 8 pa rin dyan, 9:04 na pala. So, tumigil ho yung relo po natin. So, sorry So, alam niyo, paki-flash nga ho muna, kapatid, yung may mga araw, alam nyo, just give us some idea. Ayan, sabi ho dito, no? Pasensya ho, hindi, sa mga online viewers, pasensya na exclusive yung mga papakita ko dito lang ho sa church po, sa church natin. Dahil, alam nyo, sobrang selan ho ngayon ng pagka nag-upload ka, pagka na-detect na hindi ka nagbayad, kasi itong mga image kailangan binibili, mga video dapat binabayaran. So, medyo dito na lang ho muna natin. No? Dito ho natin papakita po yan ng mas malinaw. Kaya po, kayong mga nasa bahay, sana attend kayo ng church. No? At the same time na po, mamaya ulitin ko, yung mga wala hong lakad, pwede ho uli kayong magpaiwan para po maglista ho kayo ng katanungan. Kung meron ho kayong tanong ngayon, wag ho kayong mag-atubili, wag ho kayong matakot. Lista nyo yung tanong kung kaya ko lang namang sagutin. Wag ho kayong mag-alala. Hindi ho ako magagaling-galingan kung hindi ko alam. Kung kaya ko, pipilitin kong ipaliwanag. Malinaw ho ba? Maglalaan ho ulit ako mamaya. Katulad last time ng another time for us na magkaroon ng question and answer after po ng service. Alam nyo, ito ho ay, ako ulitin ko, naniniwala po ako, all the more, lalo nga ho ako nagiging panatag na po, na sa paniniwala, no? Kasi ang dami hong view. No? Pag-aaralin po natin ngayon is about rapture. Sabihin nga natin rapture. Yan. Yung biglaong pagkawala ng mga totoong anak po ng Diyos dito ho sa mundo. Tiyak kong mangyayari yan. Tiyak kong mangyayari. 100% pong mangyayari po yan. Hindi lang natin alam kung kailan. No po? Hindi ho natin alam yan. Hindi ho ako magtuturo kung kailan po yan. Pero again, tiyak kung mangyayari po yan. Ito ho'y parang timeline. No? Kailangan ho kasi nating maintindihan na meron hong tinatawag na first coming at saka second coming. Sabihin nga natin, first coming. No? So sa Tagalog, ito yung unang pagparito ni Jesus. No po? At ang unang pagparito niya po, yung first coming niya, of course, nung nabuhay siya dito, nagkatawang tao siya at pinako siya sa krus, yun po yung unang coming niya. Tama ho ba? And after niya pong mabuhay na muli, no resurrection, no po, siya po'y umakyat sa langit. No po? At ang sabi niya nga ho, yung muling babalik. At yun po yung tinatawag na second coming. No po, kung first coming, listen carefully, napakahalaga nito. Pakinggan niyo ako mabuti, mag-ina dyan sa likod. Kung yung first coming, yung mismo ni Jesus ay tumapak po sa lupa, napakahalaga nun. Kaya po sa second coming, muli, yung paan ni Jesus muli ay aapak huli dito sa mundo. Ginagalawan ho natin. Yun po yung second coming. Marami ho kasing nalilito, ang akala nila yung rapture at saka second coming ay isa. Magkaiba ho ang rapture sa second coming. Bakit to? Kasi ho, so ito po yung first coming. Ito ho yung araw pababa, ito ho yung pagpunta ni Jesus dito, yung first coming niya. Kaya po pinako siya sa krus, kaya may cross doon sa kaliwa. Then may araw pataas, bakit to? Kasi umakyat po siya sa langit. Na po yung ascension na tinatawag. At simula ho noon, after po ng Pentecost, nabuhay na po tayo yung tinatawag hong church age hanggang ngayon. Okay ho ba? Hanggang bago mag-rapture, ang tawag po sa period na yan ay church age, panahon ng simbahan ng Panginoon. So we're living sa panahon ng church age po ngayon, wag ho natin kakalimutan. At ang paniniwala ko po, mga kapatid, this is my personal opinion. Marami hong pananaw regarding ho sa rapture. Na may tinatawag na pre-tribulation, mid-tribulation, or post-tribulation. Anong ibig sabihin nun nito? Sa Bible kasi may tinatawag pong tribulation na po, o yung Jacob's trouble or the great distress na tinatawag. At yun po ay 7 years na period. 7 taon ho ito. Iba-iba yung pananaw nila. May iba hong mga Bible scholars, ang pananaw nila, yung rapture mangyayari ay kalagitnaan ng tribulation.
No? Yung iba naman, after ng tribulation, dun yung rapture. No, pero ako, again, I personally believe, na po, lalong habang nag-aaral ako ng salita ng Lord, nagbabasa ko talaga ng Biblia, ay mas nagiging confident po ako na ang rapture ay mangyayari po bago ho mag-tribulation. Bago ho mag-tribulation. Naintindihan mo ba? So pre-trib po yung aking pong stand regarding po dito. Hindi lang dahil mas madali siya, pero marami hong talata sa Biblia. At some of them i-share ko po sa inyo po mamaya. No po, at alam niyo ho, ang rapture, hindi ho ito second coming. Bakit? Kasi sa rapture, babalik si Jesus, pero hindi ho siya tatapak dito sa mundo. No po, mamaya mababasa ho natin yung talata na pag-aaralan po natin. Okay ho ba? So, yun po yun. So, ito yung stand po natin. No po, yan yung, bago ho mag-tribulation, i-rapture muna ng Lord yung church. No po? By the way, the word rapture ay hindi nyo ho makikita po sa English Bible. Makikita ho natin yan, yung original Latin word niyan. No po? At ang original Greek word po ng rapture ay harpaso. Nang ibig sabihin is to caught up by force. No, parang kukunin, dadagitin. No, kasi sa Tagalog, ang ginamit lang na salita ay sasalubungin. So parang parang medyo mababaw. Pero ang original Greek word niyan is to caught up by force. Kaya yung lumang Tagalog ng Biblia na pagkasalin ay dadagitin, parang ganun po yung translation niya. Na po, mamaya dadaanan ho natin, don't worry. At alam niyo, so ulitin ko po magkaiba ho ang second coming sa rapture. Kasi sa rapture, hindi ho bababa si Jesus dito completely sa mundo. Sasalubungin niya lang tayo sa langit. Kukunin niya tayo. Pero second coming, bababa talaga siya literal, physical. At ang difference kaya pansinin natin mabuti, ang difference po, ang second coming, maraming mga signs, maraming mga palatandaan. At kapag binasa niyo yung Revelation, especially in the book of Revelation chapter 19, makikita ho natin, yun ho yung second coming ni Jesus. After ng tribulation, after ng maraming paghihirap dito sa mundo, saka ho siya bababa. Pero listen carefully, pero po ang rapture, wala ho siyang palatandaan. Yun yung tinatawag na the imminent time po na, yung imminent po ng rapture, imminence of rapture. Na ibig sabihin ay walang palatandaan pero tiyak na mangyayari. Pwedeng mangyari any moment. Naintindihan mo ba? Nandyan ho ba? Ulitin ko, ayokong manakot. Sa totoo lang, pagka naintindihan natin ito, mas lalong lalakas ang loob natin. Nasusundan ho ba? So ang rapture, yan po, biglaan nung mangyari yan. Walang senyales. Kaya nga po, yung tinutukoy ni Jesus dito na hindi alam ng mga anghel sa langit, walang nakakaalam kundi ang Ama lang, I believe specifically, ito po yung referring sa rapture. Bakit ito? Kasi yung second coming, ang daming palatandaan At kapag inaral natin Revelation 19, right after the tribulation, kapag yan nangyari na yung tribulation, ang susunod na hunon after 7 years ay second coming na. So ibig sabihin merong palatandaan. Pero ang rapture na walang nakakaalam kung kailan ang sinabi ng Bible na walang nakakaalam, ay rapture po yung tinutukoy ho doon. And possible, that will be the start of tribulation. Naintindihan nyo ba? So maglista ho kayo kung meron ho kayong katanungan. Sa Old Testament, may mga halimbawa na ho ng na-rapture na tao. Hindi lang yan sa New Testament. No, kung babasahin niyo po yung Book of Genesis, di ba? Sabi doon, si Enoch ay nabuhay na may takot sa Diyos, pero hindi siya namatay. Kinuha siya ng Lord. Naintindihan nyo ba? Another example pa sa Old Testament, si Elijah. Di ba? No, sabi ng Bible, hindi rin namatay si Elijah. No, kinuha rin siya ng Lord. Hindi sila nakaranas ng kamatayan. At yun po yung rapture. May mga taong hindi makakaranas ng physical na kamatayan dito sa mundo. Bakit? Kukunin sila ng buhay ng Diyos. At naniniwala ako, marami po sa atin ang posible pong makaranas at makasaksi po nito. Sa panahon natin, sa generation po natin to. Hindi na ho lumalayo, hindi na ho magtatagal. Naniniwala po ako. Hindi ho ako magde-declare ng time kung kailan, anong taon, anong buwan, hindi ho, anong araw. Kasi
yung pa rin ang sabi ng Bible, anytime pwede mangyari yan. Pero I believe, nararamdaman ko na sa panahon na natin ngayon, and most of the young people, hindi ho ma-encounter at maranasan po ito, lalong-lalo na. At panalangin ko, sana kahit tayong mga may edad na, ma-experience natin po ito. No po? Isang kakaibang bagay. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, it's a mystery. Isa hong misteryo po ito. No po? So, yun po. So, going back sa verse 36, sabi ho dyan, so ang rapture po ay, sabi ho, going back sa Matthew 24, wala hong palatandaan. This will be a signless event. No po? Pero nagbigay siya ng mga description. No po? Kaya po, in verses 37 to 39 ng Matthew 24, basahin nyo na lang sa Bible, sabi niya, ito'y magiging katulad ng panahon ni Noe, na kung saan si Noe ay iniligtas ng Diyos sa baha, pero yung mga tao hindi nakasama. Bakit? Sila ay sobrang abala sa kainan, inuman, pag-aasawa. Yun po yung sabi ho ng Bible. Naintindihan ho ba? At dumating yung baha nang hindi nila napapansin. At napahamak ho sila. No, yun ho yung sabi ho ng Bible. Na po, na nabasa ho natin kaganina. Yan, na po. The next verse po, in verse 40 to 41 ng Matthew 24, sabi ho dyan, sabi niya, sa panahong iyon, no, ito na ho, dinescribe ni Jesus mismo, naniniwala ako, ang sinasabi ni Lord dito ay yung rapture. Hindi ho ito yung second coming. Kasi ulitin ko, yung book of Matthew chapter 24, no, medyo hindi ho magkakasunod po yung sagot ni Jesus doon. Talagang naniniwala ko intentionally. No po? Kasi hindi mahalaga, paulit-ulit sinasabi ng Bible, hindi mahalaga kung ano yung, kailan yung araw. Ang mahalaga, maging handa tayo. Kasi tiyak na mangyari ito anytime, any moment. Pwede hong mangyari ito mamaya. Pwede hong mangyari ngayon. Sana nga, di ba, nasa church tayo. Tama ho ba? Wala tayo kung saan-saan. Wala tayo sa sinihan. Wala tayo sa inuman. Di ba? Nandito tayo sa church. Sana ngayon mangyari. Naintindihan ho ba? No po, so yun yung sabi ng Bible, sa panahon yun, may dalawang lalaki nagtatrabaho sa bukid, kukunin ng isa at iiwan ng ikalawa. Ibig sabihin, may kukunin ng Diyos. May biglaang kukunin ng Lord. At ibig rin sabihin, mayroon pong maiiwan. At sabihin mo sa katabi mo, sana hindi ikaw yan. Ayun sa kanya, sana magkasama tayong kunin ni Lord. Amen ba? Pero ang sabi ho ng Bible, meron ho talagang maiiwan dito sa mundo. I'm sorry to tell you, pero yun po yung katotohanan. Naintindihan, no? Pero ulitin ko naman, again, para wag ho tayong matakot. Kung totoo, kaya nga po, paulit-ulit ko, kung papansin nyo, ilang panahon na ako nagtuturo dito, wag ho kayong matakot na ating pong suriin yung ating pong pananampalataya. Dahil kung totoo ang faith natin, hindi dapat tayong matakot. Mas lalo tayong maging proud. Naintindihan ho ba? Dahil kung totoo kang tumanggap, listen carefully, kung totoo kang tumanggap at sumampalataya kay Lord, i-expect mo kukunin ka ng Lord. Dadaling ka niya sa langit. Naintindihan mo ba? Pero ayoko rin naman pong magbigay ng false hope sa inyo. Ang mga totoong tumanggap at sumampalataya kay Lord ay makikita natin sila yung mga taong may kauhawan patungkol sa spiritual na bagay. Naintindihan, no? Sila ho yung nagbabago ang buhay. Hindi man biglaan, pero unti-unti nagbabago ang buhay nila. Meron pong bunga ng banal na spirito na nakikita sa buhay nila. Kahit unti-unti, kahit hindi ho biglaan. No, sila ho yung totoong tumanggap kay Lord. Pero yung tumanggap kay Lord tapos parang wala nangyayari, parang wala lang, baka hindi totoo, baka napilitan lang. Kaya naniniwala ako, God is giving us the time na suriin yung ating relasyon sa Kanya. Kasi kung totoo kang may faith kay Lord, meron kang ugnayan, meron kang relasyon kay Lord. Nagbibigay ka ng panahon sa Diyos. Kapag sinabing mong may karelasyon ka, minamahal mo yung karelasyon mo at nagbibigay ka ng panahon sa Kanya, ginagawa mo yung gusto ng taong mahal mo. Ganun rin po yung pagmamahal sa Diyos. Naintindihan mo ba? Na po, yun po yung kailangan ho natin pong bantayan, na po, at ating pong suriin. Na po, meron nung video dito, wag ho kayong matakot, ha. So, baka may mga bata dyan, na po, i-ano nyo na lang, piringan nyo yung mata, at baka mag-create ng fear. Oh. Sige, panoorin ho natin to, para po ma-visualize ho natin. Na po, may video clip lang ho about sa rapture po dito. Jesus Christ is coming back for his church. The
Bible says in Matthew chapter 24, verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. When the rapture occurs, the world will capture the moment. Cell phones, security cameras, law enforcement body cams, doorbell cams, and more will all bear video record of the great disappearance. The world will reel with concern from watching the strange, mind-boggling, and unbelievable video footage that goes viral across the globe. People vanish before their eyes, and all caught on camera. This event won't be science fiction, conspiracy theory, or mindless speculation. When Christ comes for his people, it will be in the twinkling of an eye. Between the resurrected dead and the raptured, billions of people will exit this planet in an instant, but billions will be left behind. It will be chaos on our globe, but incredible, glorious joy in the skies. This is the rapture, the great disappearance. It is vital to know what the Bible says about this coming day. The next event on God's prophetic agenda for the earth. Are you ready? Okay, sige po. So, yung mga katabi mo, nandiyan pa ba siya? Biglang kinapa yung katabi. Ayan po. Hindi ko turo po ito. Ulitin ko, hindi ko turo ito. Ito ho ay malinaw na turo ng Biblia. At tiyak po itong mangyayari. Tiyak ho itong mangyayari. Hindi ho pwedeng magsinungaling ang Bible. Hindi lang ho natin alam kung kailan po mangyayari. Alam niyo yung mga nangyayari ho ngayon, nakakapagtaka, nakakagulat, di ho ba, na parang bakit bigla hong nagkakasabay-sabay lalo na yung mga balita patungkol daw sa UFO, pati ang NASA naglalabas ng mga video footages daw na may mga alien, may mga unidentified na flying objects. Kasi alam niyo, hindi ho malayo na balang araw kapag nangyari po ito, ang lalabas ng balita, may mga taong nawala, bakit kinuha ng alien? Yan po yung fake news na ipalalabas ho nila. Marami hong mawawalang totoong mananampalataya at papakalat na balita, may alien na dumukot sa kanila. Kaya sila nawala. Naintindihan mo ba? At turo ho ito ng Bible. Hindi yung alien, pero yung pagkawala, the great disappearance, o yung rapture na tinatawag, turo ho ng Bible yan. Basahin po natin po yung Bible in the book of 1 Thessalonians po muna. Chapter 4. 1 Thessalonians chapter 4, verses 15 to 18. So, yung napanood natin, sana nga nasa church, di ba? Sana nga Sunday. Na mangyari to, at least nasa simbahan tayo. So sabi mo ng Bible, ano ho ba yung turo po ng Biblia ho dito? Basahin mo natin ng malakas po na sabay-sabay po ito. 1, 2, 3, go. Ito ang tinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos
tayo na mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakilanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamagitan ng mga salitang ito. Yan. Pakibalik ko sa verse 15. Alam nyo, bakit sinulat ni Paul po ito sa mga taga-Tesalonica? Kasi masyado silang nag-aalala, masyado silang natatakot na sabi nila, naku, may mga nagtuturo kasi na nag-rapture na. At nagtuturo na naiwan yung iba. At yung iba naman, sabi nila, ang isa sa problema nila, naku, paano yung mga namatay naming mga mahal sa buhay? Nasaan na sila ngayon? So ito po'y pagbibigay ng linaw ni Apostol Pablo sa mga Tesalonica kung ano ba talaga yung nangyari at mangyayari pa. Kaya po sabi sa verse 15, sabi ho ni Paul sa mga taga-Tesalonica, ito ang tinuturo ng Panginoon. So galing kay Lord po ito. Kaya sabi niya, tayo mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. So tayo pong buhay, hindi ho tayo mauuna sa mga patay na. Yung po yung malinaw. Bakit ho? Ba't hindi tayo mauuna? Kasi sabi sa verse 16, sabi niya, sa araw na yon ay maririnig ang tinig ng arkanghel. Pakinggan niyo ho itong mabuti. Ang rapture, wala hong senyales po ito kung kailan mangyayari. Wala hong palatandaan. Yun po yung ibig sabihin ng imminence or imminent. Signless, pero tiyak na mangyayari. Pero sa araw at oras na mangyayari po ito, hindi ho ito tahimik. At biglaan hong mangyayari. Bakit? Very clear ang sabi ng Bible, sa araw na yon, merong tinig tayong maririnig. Tinig ng isang hindi ordinaryong anghel, kundi isang leader ng angel. One of the leaders ng angel. At sabi, sisigaw siya ng malakas. Kumbaga para bang sa mga sundalo na para bang sabi siya ng attention. Yun ho yung mangyayari ho dito. May tatlong ingay ho tayong marinig. Una, tinig ng arkanghel. Pangalawa po ay tunog po ng trumpeta ng Diyos. Yan ho ang sabi ng Bible. Kung trumpeta yun ng Diyos, hindi ko ho yan alam kung gaano ho yan kalakas. Pero tiyak ay marinig ho yan ng mga tao. Biglaan ho yung maririnig. Naintindihan po? At pangatlong tinig o ingay na maririnig natin ay yung tinig mismo ni Lord. Sabi ho doon, sisigaw siya at tatawagin niya lahat ng kanyang mga anak na totoong tumanggap sa kanya. At yung sabi ng Bible, at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. Galing sa langit, bababa siya, pero hindi second coming, hindi tatapak yung paa niya sa lupa. Bakit? Kasi sasalubungin niya lang tayo. At parang katulad sa video nangyari, napanood natin kaganina, yung totoong tumanggap at sumampalataya kay Lord ay biglaong mawawala dito sa mundo. At sabi ng Bible, babasahin natin mamaya, sa isang kisap mata, ganun ho kabilis yan. Ang isang kisap mata, di ba halos hindi mo mapansin? Tama ho ba? Kaya sabi yung mga scientists, gano'n kabilis yung isap mata? Split second lang ho siya. Sabi nga, 1/10 of a second lang ho yung isang isap mata. Halos di ba, yung pagkurap natin, hindi nga natin napapansin, kumukurap pala tayo eh. Ganun lang ho kabilis. Hindi pa ho aabuti ng 1 segundo yung kaganapan ho ng rapture. Naintindihan ho ba? So sisigaw yung archangel, di natin alam kung si Michael ba yan, si Gabriel ba yan, na anghel. Pero basta may archangel po na sisigaw at yung trumpeta ng Lord ay maririnig ho natin ng biglaan at si Jesus mismo ay sisigaw at tatawagin niya tayong mga anak niya. At bigla hong mawawala ho dito sa lupa yung mga taong totoong tumanggap at sumampalataya. Hindi po ito haka-haka. Hindi po ito isang conspiracy theory. Ito ho'y totoong mangyayari po ito. Uulit-ulitin ko ho yan sa inyo. Totoong mangyayari po ang bagay po na ito. Kaya ang sabi ng Bible, maging handa tayo katulad ng pagdating ng isang magnanakaw. Tama ho ba? Kasi nakakita na ho ba kayo ng magnanakaw? Next week Sunday ng hapon, pupunta ako sa bahay niyo pag nanakawan ko kayo. Wala akong ganong magnanakaw. Tama ho ba? Kadalasan ho ng nakawan na nangyayari ay sa panahong hindi ho handa ang kanyang pagnanakawan. At very clear ang sabi ng Bible, darating ang Lord ang pangyayari nito sa panahong hindi natin inaasahan. Kaya bakit?
Ang sabi ng Bible, palagi tayo maging ready. Kasi hindi natin alam kung kailan mangyayari. Naintindihan mo ba? So, yun ang sabi dito. At ang sabi mo dito, at ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Yan. Kaya alam nyo, no, hindi lang ito the great disappearance. Isa rin itong the great reunion na tinatawag. Kaya ako, nagbibigay ng excitement ho sa akin po ito. Marami hong kapwa mananampalataya, no, na ako madami kong dating kasama sa church na kinuha na ni Lord, mga pastor, mga manggagawa, no, na talagang nagmarka rin sa puso ko. At isa na dyan, syempre, yung nanay ko, no, yung mga biyanan ko, yung brother-in-law ko, no, po, ay nakinuha na ni Lord, ay magkakaroon ng reunion. Naintindihan mo ba? Dito sa church, sila si Sir Carmi, sila Kuya Edgar, di ba, na kinuha ni Lord, ay sabi mo ng Bible, una silang bubuhayin ng Panginoon. No, hindi ho tayo mauuna sa kanila, una silang bubuhayin muna. At pagkatapos ho nun, tayo po ay babaguhin ho ng Diyos dito. At magkasama ho tayo nga harap kay Lord. At alam nyo, listen carefully, alam nyo talagang isang napakagandang tanawin po ito. Bakit? Di ba kapag may reunion, talagang lalo na yung malapit sa puso mo, sobrang kagalakan. At alam nyo ho ba, makinig kong mabuti. Alam nyo ho, may nagtanong last week, Pastor, what if yung mga baby, kasama ba sila sa rapture? Yes, yes. Totoo yan. Yung mga bata ho na wala pa hong muang ay kasama ho silang kukunin ni Lord. Na po, walang definite na sinasabi ang Bible, pero parang ganon. Mas malaki yung chance ho na ganon. At alam nyo, pakinggan nyo itong mabuti. Yung mga nanay ho na nakunan ho sa kanilang panganganak, alam nyo, sabi ng ilang mga Bible scholars, alam nyo, kahit hindi ho sila pinanganak dito sa mundo, dahil may buhay ho sila sa tiyan mo, makikita nyo sila sa langit. Makikita nyo sila sa langit. Naintindihan nyo ba? Makikita nyo. Tiyak ko, makikita nyo ho yun. Dahil may buhay ho yan. Nagkaroon ng buhay yan. Kaya imaginein mo yung, di ba, na hindi mo siya nakita dito sa mundo, posibleng ikaw ay nalungkot, naghirap. Tama ho ba? Pero pagdating sa langit, isa siya sa posibleng sasalubong sa iyo at yayakap sa iyo, mararamdaman mo yung yakap niya. Kahit hindi mo siya nakita dito sa mundo. Naintindihan mo? Nasusundan mo ba? Kaya, alam mo, isa ho itong sobrang nakaka-excite ng pangyayari. No, kasama ho sila doon sa mga taong namatay na. Naintindihan mo ba? At lalo na ho yung mga taong sumampalataya kay Kristo ay sila yung unang bubuhayan. Sabi ho ng Bible, next verse 17. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap. Doon ho muna tayo. Doon tayo magkikita-kita sa alapaap. At tayo ay, sabi niyan, sasalubungin ng Panginoon sa himpapawid. Ulitin ko, hindi second coming, rapture pa lang ito. Magmi-meet tayo halfway. Diba? At sabi niyan, sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Sabi nga natin, magpakailanman. Yan po yung pangako ng Lord. Ito yung sobrang nakaka-excite. Bakit? Hindi na tayo mahihiwalay pa kahit kailan kay Lord. After ng pangyayari ito, hindi na tayo mahihiwalay pa sa Diyos. Yun po yung sobrang nakaka-excite. Kasi di ba ngayong ang layo, parang physical, wala pa yung physical na presensya ni Lord sa atin. Parang di ba kaya tayo nagsasuffer ng problema, ng paghihirap, ng karamdaman, ng pagdurusa, ng kalungkutan. Na po, pero pagdating doon, wala na. Na po, yung pangako ng Lord sa atin. Next verse, verse 18. Kaya sabi ho dyan, kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamagitan ng mga salitang ito. Naintindihan, no? Ito po'y dapat nagiging kalakasan natin every time na inaaral po natin po ang Bible. Then another passage in the book of 1 Corinthians chapter 15, verses 51 to 52. 1 Corinthians 15, 51 to 52. No, dinescribe pa rin ho ni Apostol Pablo kung ano yung mangyayari ho sa rapture. So, sabi pa ho dito, sabi yan isang hiwaga. Sabi nga natin hiwaga. Yan. Sa English, mystery po ito eh. Ano po? Isa ho siyang masasabing talagang misteryo. No, isa siyang mystery. No po, o hiwaga nga ho. No po, hindi pangkaraniwan. No? Kaya sabi ho ni Apostle Paul, sabi ng salita ng Panginoon, isang hiwagang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo'y mamamatay. No po? Amen ba? Di ba?
Di ba, minsan, sa totoo lang, kahit Christian tayo, may time na pag iniisip natin, parang nakakatakot mamatay. Tama? Yung maging tapat lang tayo, Hindi tayo natatakot na mamatay dahil hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Pero sometimes, natatakot tayo. Paano ba ako mamamatay? Sa sakit ba? Di ba? Sa cancer ba? Di ba? Sa gasa ba? Aksidente ba? Tama mo ba? Tama? At yung natatakot tayo, yung kung maghihirap ka pa, maghihirap pa yung pamilya mo kapag ikaw ay kukunin ng Lord, parang somehow yun yung nagbibigay ng alinlangan sa atin o pangangamba. Tama ho ba? Pero hindi tayo takot mamatay kung saan tayo pupunta. Kasi tayong totoong tumanggap kay Lord, pupunta tayo ng langit balang araw. Pero sabi ho dito, hindi lahat tayo mamamatay. Praise God. Katulad ni Enoch, katulad ni Elijah. Hello. At naniniwala ko, marami sa panahon natin ngayon, tiyak po, hindi tayo makakaranas ng kamatayan. Kasi malapit na hong mangyari po ito. Na po? At ang sabi ho dyan, hindi lahat tayo mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. Praise God. Babaguhin tayo ng Panginoon. Yung physical body natin, during this time of rapture, gagawin niya hong glorified body. Na po? Yung nabubulok at namamatay na katawan, papalitan niya ng katawang hindi na nabubulok at hindi namamatay. Na po? At kaya sabi ho dito, verse 52, sa isang sandali, sa isang kisap mata. Ulitin natin, sa isang kisap mata. Now, ganun ho kabilis mangyayari po itong rapture. Yung pagbabago ng Diyos sa atin, ganun kabilis sa isang kisap mata. Naintindihan, no? Sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta. Alam niyo po, listen carefully. Mamaya, papaliwanag ko pa ho ito. Kapag ka nababanggit yung salitang rapture, talagang palagi hong meron pong trumpeta na binabanggit. Palagi hong, most of the passages, meron pong trumpeta. Sa pagbabalik ni Lord, lalo na specifically sa rapture, palagi hong may pagtunog ng trumpeta. No? Kaya ang sabi ho dyan, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta, sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Next verse. Yan na ho pala yan. Okay? Pero yung susunod dyan, dinedescribe na papalitan niya ho tayo ng glorified body. Naalala niyo si Jesus nung after ng resurrection? Tama ho ba? Hindi ho siya spirit lang. May katawan pa rin siya after niyang mabuhay. Bakit kumakain pa rin siya Yung marka nga ng sugat niya, yung preaching nga ni Jordan, di ba? Yung peklat, di ba? Nandun pa rin, kita pa rin, nahahawakan pa rin siya ng mga disciples. Pero kakaiba sa glorified body ni Jesus, at yun yung ibibigay niya sa atin, yung glorified body na yun, ay tumataguso sa pader. Bigla akong nawawala at bigla akong lumilitaw. Tama mo ba? Kaya di ba nakaka-excite, di ba? Para bang, gusto kong mapunta nga ng Hong Kong, ng Disneyland, ng Singapore, di ba? Ayoko muna din sa Pilipinas, doon muna ako saan ba? Sa Amerika. Parang gano'n yung mangyayari. No, yun po yung glorified body. At higit sa lahat, hindi na ho magkakasakit ho yun. Na po? Hindi na ho mamamatay yung glorified body na ibibigay ni Lord sa atin. Naintindihan mo? Kaya nakaka-excite. Sa totoo lang. No? Ako nagpapalakas ng faith ko, lalo ho ito. Kaya ang sabi ho dyan, sapagkat, no, yung po yung sabi ho ng Bible. No po? Ito ho, yung 7 feast, alam nyo, kaya ako naniniwala ko, talagang unti-unti rin-reveal ho ng Lord yung gusto niyang gawin sa panahon ho natin ngayon. Pakinggan nyo ho itong mabuti. Kaya ako, isa ho ito sa maraming palatandaan na naniniwala ko ang rapture ay bago mag-tribulation. At ulitin ko, ang rapture anytime pwede mangyari. Then after ng rapture, doon na ho papasok ko ang tribulation dito sa mundo. Okay po? Alam nyo, meron ng 7 major feast ang mga Hudyo. Pakinggan nyo hong mabuti ho. Napakahalago ito. Ang dami hong pagpipista sa mga Hudyo. Pero meron silang 7 mahalagang pista na tinatawag. At ano-ano ho yun? Ito ho yung, sige kapatid, pakilabas mo na lahat. Yan. Salamat. Yan. Una ho, yung Passover feast. No po? Kung maalala nyo, ito yung panahon na nangyari sa paglabas ng mga ng mga Israelita sa Egypt. Tama ho ba?
Yung paglabas nila, yung sila ay nag-alay ng hayop sa Panginoon at yung dugo ay pinahid nila doon sa mga pintuan nila, sa hamba, di ba, ng pintuan nila. Yung unang-unang Passover. At simula noon, sineselebrate na ho ng mga Hudyo yun. Na po? So, Passover feast, unleavened bread, feast of the first fruits, feast of the week or the Pentecost, yun po yun, feast ng weeks, feast of the trumpets, feast of Yom Kippur or feast of atonement ho yun, yung Yom Kippur, or feast of the tabernacles. At alam niyo ho ba, ito ho pala yan, lahat ho pala ng pagpipista ng mga Hudyo ay may kinalaman ho sa Panginoong Jesus. So ginagawa nila ng Old Testament yun, parang ritual, pero yun po ay tumatanaw sa lahat ng gagawin ni Jesus. Bakit ito? Kasi yung feast of the Passover, at pakinggan nyo ho ito mabuti please take note of this. Na po, yung exact date ng feast ng Passover, that was the same date kung kailan po pinako si Jesus sa cross. Yun ho mismo. Na po? Kaya di ba sabi ng mga Hudyo, kailangan siyang maipapako na sa krus kasi mag-aaraw na ng pamamahinga, magse-celebrate na tayo ng feast ng Passover. Kaya nung namatay si Jesus, sabi nila, kailangan na agad ilibing kasi hindi pwedeng may nakabitin sa krus ng araw ng pamamahinga. Naintindihan, no? Yung feast of the Passover, it's the same time na kung kailan inalay niya yung buhay niya, yung dugo niya. Kung papaano ang mga Hudyo dati ay nagpupunas ng dugo sa kada bahay. That was the same day and time na inoffer ni Jesus yung buhay niya para iligtas po ang sangkatauhan. At alam niyo po, yung Feast of the Unleavened Bread, that was the time na si Jesus po ay inilibing. No, yung pista ng tinapay na walang pampaalsa, yun po yung araw mismo ng inilibing si Jesus sa cross. At yung Feast of the First Fruits, ito naman po yung araw ho mismo ng linggo ng pagkabuhay. Na kung saan si Jesus yung una hong binuhay sa mga patay. Kaya po, first fruit ho pala. No, siya ho yung unang bunga ng muling pagkabuhay mula ho sa mga patay. At yung araw ho ng linggo nang sineselebrate ng mga Jewish, totoo ho yan. I-check mo ho ito. No, yung Friday ho yung celebration nila ng Passover, yung unleavened bread, even po yung first fruit, not every Sunday, yun rin ho yung nangyari ho yung muling pagkabuhay ni Jesus. At alam nyo, yung Feast of the Weeks o yung Pentecost, kaya po Pentecost, ibig sabihin 50 days after po ng Sunday o ng first fruit, ito naman ho binuhos po yung Holy Spirit sa mga disciples. Naintindihan ho ba? At yun ho mismo, kung kailan nila sineselebrate ng mga Hudyo yung Feast of the Pentecost, yun ho nangyari yung outpouring of the Holy Spirit. At dun ho, nagsimula ang church age. Simula ang church age. So yung apat na pagpipista ng mga Hudyo, nangyari na ho lahat. May tatlo pa na hindi pa ho nangyayari sa panahon natin ngayon. At lahat ho yan ay may kinalaman sa second coming. Kaya po, nabanggit ko ho kaganina, ano ho yung, ito ho yan. Ito ho yan. I-check nyo ho yan mabuti. No, ang tatlo pa hong pista na hindi nangyari ay yung Feast of the Trumpets. At ano hong sabi ko sa inyo kaganina? Ang rapture ay palaging, meron pong nakasunod o may kinalaman sa pagtunog ng trumpeta. At alam niyo po, ang mga Hudyo, ang ilan ho sa mga Hudyo, ang tawag ho nila sa Feast of the Trumpets ay Feast of the Unknown. Feast of the Unknown. Hindi ko alam kung bakit. Pero malaking may kinalaman, katulad ho ng rapture, na palagi hong may kinalaman sa pagtunog ng trumpeta, hindi rin natin alam kung kailan yung exact na date. Kung kailan ho mangyayari po yung Feast of the Trumpets ng rapture po natin. Naintindihan ho ba? At yung Feast of Yom Kippur o yung Feast of Atonement, ito ho kasi yung pagbabayad o yung pagpaniningil ho ng Diyos eh. Para bang ito yung pagpaparusa ho ng Lord eh. Kaya po atonement eh. Kaya alam nyo ho, yung atonement, ito ho yung malaki ho yung tsansa na ito ho yung tribulation time. Sineselebrate ng mga Hudyo yung Feast of Atonement o Yom Kippur, pero ito ho'y nakatanaw sa gagawin na ho ng Diyos na tribulation. Naintindihan no? At yung Feast of the Tabernacles, ginagawa ho ng mga Hudyo po ito.
Yung aalis sila ng bahay nila, titira sila sa tabi ng kalsada, magtatayo sila ng mga parang mga tent doon, mga temporary na dwelling place. Ginagawa ho nila yan taon-taon. Sineselebrate ho nila yan. At ang ibig sabihin ng Feast of Tabernacles, ito ho yung millennium na tinatawag. Na kung saan si Jesus mismo, na po, after ng second coming, for 1,000 years, siya ho ay magiging tagapanguna o magiging hari dito ho sa mundo. Yun po yung millennial kingdom na tinatawag. At kung papansinin ho natin, mga kapatid, ang pista ho na itong 7 major feast na to ay palagi ho yung magkakasunod. Hindi ho yung pwedeng may mauuna sa kanila o magkakapalit-palit yung kanilang celebration ng feast. Hindi ho. At naniniwala ako na kung yung 4 na nangyaring pista ay nangyari mismo sa araw na ginawa ni Lord lahat ng pangako niya, I also firmly believe na yung 3, yung rapture, yung tribulation, at yung millennium, hindi ho yan pwedeng magkapalit-palit. Kaya mas nagiging palagay ang loob ko, hindi ho pwedeng ang rapture ay mangyayari sa gitna ng Feast of Atonement. Dahil talagang kailangan mauna yung rapture bago ho yung tribulation. Naintindihan mo ba? Na po, at mauunang tribulation bago ho yung millennial kingdom o yung Feast of the Tabernacles. Nasusundan no? Napakapahalaga natin kasi kahit ang mga Hudyo, hindi pa nila rin maintindihan to, hindi pa rin nila tanggap to eh. Pero pinaliwanag ng Lord to. Sa kanila, ginagawa nila to, pero tayo tinatanaw natin to ngayon habang nangyayari. Naintindihan po? And na po, lastly po, na po, sa Book of Revelation, pansin niyo po ito. Encourage ko po kayo. Basahin niyo po yung Matthew 24, 25, at sa bahay niyo yung Book of Revelation. Kasi ulitin ko, sabi ng Bible mismo, sabi ni Jesus mismo, mapalad yung mga taong nagbabasa ng Book of Revelation. Mahirap siyang intindihan, yes, pero may special blessing ang Lord. Every time na babasahin mo ito. Basahin niyo po yan. Pansinin niyo po ito. Pagka binasa niyo yung Book of Revelation, na po, yung salita pong church, makikita niyo lang ho siya from Revelation chapter 1 hanggang chapter 3. At nabanggit ho yung salitang church ng 18 or 19 times. Depende ho sa version na babasahin mo. Pero 18 hanggang 19 na beses nabanggit yung salitang church mula chapter 1 hanggang chapter 3. Tapos mababanggit na huli yung salitang church sa Revelation chapter 19. Hanggang susunod po mga chapter. So anong ibig sabihin nun? Kasi yung Revelation chapter 5 hanggang chapter 18 or 19, half ng noon, ay may kinalaman ho sa tribulation. May kinalaman ho yung 7 mangkok, yung 7 selyo, yung 7 trompeta, yung 7 na pagpaparusa ng Diyos ay yun po yung mangyayari sa 7 taon ng tribulation dito sa mundo. At para bang sinasabi ng Bible, during the time ng tribulation, wala dito ang church. Wala ho ang church dito sa mundo. Hindi ho nabanggit yung salitang church during the time ng tribulation na dinedescribe ng Bible in the book of Revelation. Nabanggit siya bago mag-tribulation. Kaya po, Revelation chapter 1 to 3, 19 times nabanggit yung salitang church. Naintindihan mo ba? Kaya, ang dami hong talata sa Bible. Sa totoo lang, napaka-bless natin. Napaka-bless natin. No, hindi tayo, sabi nga po sa Revelation chapter 3 pa, basahin nyo na lang ho yun, hindi tayo pinili ng Diyos para parusahan, kundi para iligtas tayo sa panahon ng pagpaparusa ho ng Diyos dito ho sa mundo. Naintindihan ho ba? Sundan ho ba? Nandyan pa ho ba kayo? At alam nyo, ulitin ko, basahin nyo sa Bible, sa bahay nyo. Ulitin ko, ang Revelation chapter 4 naman, ito ho yung may passage ho dyan. Revelation chapter 4, ulitin ko Revelation chapter 1 to 3, dun ho nababanggit yung 7 churches. At 18 hanggang 19 na nabanggit ho yung salitang church. Pero pagdating ho sa chapter 4, listen carefully,
ito ho'y description na kung saan, kaya talagang during the time ng bago mag-tribulation, kukunin muna ng Lord yung church, dadali niya sa langit. At ito ho yung tinatawag na Bema Judgment. Ito ho yung tinatawag na wedding banquet po na tinatawag. Merong awarding ceremony ho na mangyayari sa langit. Lahat ng mga pagpapagal, sakripisyo, paglilingkuran na ginawa ho natin, bibigyan tayong parangal mismo ng Diyos ang bawat isa. At bibigyan tayo ng korona ng Lord. Naintindihan ho ba? No, ang bawat isa sa atin, lahat ng sakripisyo mo ay gagawin, pararangalan ho yan ng Diyos. Nakikita ng tao, lihim mong ginagawa yung pagtulong mo sa gawain ng Panginoon. Lahat. No, yung paghuhugas mo ng plato, pagluluto mo sa kusina, pagwawalis at paglalampasan mo sa church, pagka-campus ministry mo, pagdodonate mo ng bond paper secretly, no, lahat po yun, yung pagkakaloob mo every tithes and offering, lahat yan ay nakalista kay Lord at pararangalan ka ng Diyos yan. Hindi ko man maibalik lihan sa'yo, kaya po nagtataka ba kayo? Ang daming nagvo-volunteer sa church kahit walang sweldo. Ang dami nagbibigay sa gawain ng Lord kahit na walang bayad kasi ang Lord mismo magbabalik yan sa inyo. Pwede niyang ibalik yan ngayon habang buhay ka pero tiyak na tiyak ko, masigit niyang ibabalik yan sa iyo pagharap natin sa kay Lord. After po ng rapture, during the time ng Bema Judgment. Pararangalan ho tayo ng Diyos. At alam niyo po, Revelation chapter 4, ito yung nakakamangha. Pagka binasa niyo yung Revelation chapter 4, alam niyo kung magkakaroon nun ng after po ng awarding ceremony, ay magkakaroon nun ng malawakang praise and worship sa langit. No, kaya alam niyo yung ginagawa ho natin dito, isang practice ho yan. No, yung every time na nagpe-praise and worship tayo, para tayo naghahanda. Dahil magkakaroon ng malawakang concert, hindi lang ng papuri, hindi lang ng Hillsong, hindi lang ng Planet Shakers na ang mamahal ng bayad, no? Pagdating doon, sabi, basahin niyo yung Revelation chapter 4, magkakaroon ng malawakang praise and worship sa langit. Na po? At alam niyo, very specifically, kaya ang ganda ho nung kinanta nating worship song kaganina. Bakit to? Kasi sabi ho dito, Revelation chapter 4 verse 10 to 11, tayo po tayong lahat. At may we invite the worship team na po na tulungan ho tayo bago ho tayong manalangin na manambahan kay Lord. O sabi ho dito, again, ulitin ko after ho tayong i-rapture ng Lord, dadalhin niya tayo sa langit. At pagharap natin ho sa Diyos, paparangalan ho tayo ng Panginoon. Na po, hindi ho tayo pupunta ng langit dahil sa good works. Pero ia-awardan tayo ng Lord sa lahat ng good works na ginawa natin ho dito sa lupa. Na po, at bibigyan niya tayo ng korona. Na po, may tinatawag sa Bible, crown of righteousness. Na po, ang daming klase ho ng crown na pwede hong ibigay ng Lord sa atin. Naintindihan ho ba? Bilang parangal sa lahat ng sakripisyo at paglilingkuran na ginagawa ho natin dito sa mundo. At alam niyo, sabi ho diyan, ang 24 na matatandang pinuno man ay nagpatirya pa sa harap ng trono at sinasamba ang nakaupo doon. Ang nabubuhay magpakailanman. Inilalagay nila ang kanilang korona sa harap ng trono at sinasabi, verse 11, aming Panginoon at Diyos, karapat dapat kang tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan, sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nagkaroon ng buhay at nilikha. At yung po yung Tagalog na ito, yung po yung English song na kinanta natin. Na po, sabi ng song, diba, then all the saints and angels will bow before His throne. And all the elders shall cast their crowns unto the Lamb. No, na-imagine nyo ba yun? Bago itong verses na to, sabi ng Bible, magkakaroon ng pagpupuri sa langit. No, talagang magkakaroon ng matinding panambahan. At ang sabi, ang isisigaw nila, banal, banal, holy, holy is the Lord God Almighty. Na po? At ang isa po sa kanta ay sabi, ito ho yun niya, worthy, worthy, worthy is the Lamb of God who was slain. Naintindihan nyo? At ini-imagine ko, pakinggan nyo, na-imagine nyo ba? Kaya ako na-excite ako ng todo na nasa langit tayo, nagpupuri tayo lahat doon sa Panginoon. Nandun mismo si Jesus, may glorified body tayo. Kasama natin yung mga namatay ng sumampalataya kay Lord. Na po?
Na po, tapos sabi ho doon, lahat tayo ay pararangalan ng Diyos. Pero ito yung parang nakakapagtaka. Pero bakit bibigyan tayo ng crown ni Lord? Tapos, eventually, ay lalapit tayo rin sa Kanya. Tapos isusuko natin. Ibibigay natin yung crown natin kay Lord sa paanan niya. Kasi alam niyo ho, ito daw sabi ng mga Bible scholars. Pagdating sa langit, yes, matutuwa tayo na pararangalan tayo ng Diyos. Isa-isa. Pero dahil kapag nakaharap na natin si Lord, iisipin natin during this time, Lord, hindi ako karapat-dapat sa parangal mo. At Panginoon, enough ka na reward ko. Enough yung presensya mo bilang reward para sa akin. Salamat sa reward, pero I'm giving back this reward to you. Bilang pagsamba ko. Bilang pag-offer ko pa rin sa'yo. Naintindihan mo ba? Kasi sapat na reward si Jesus pagdating mo sa langit. Naintindihan po? Pwede bang palakpakan po natin po yung Panginoon? Pwede bang purihin po natin siya? Sige, subigaw po tayo ng malakas na pagpupuri ng pasasalamat sa Panginoon. At awitin po natin tong kanta na to dahil ito yung sabi mismo sa Bible. Aawitin natin to sa langit. Sa harapan ng Lord. Pwede pa nating ibigay yung best natin sa pag-awit na to bilang pagpapractice. Amen ba? Kasi tiyak na tiyak, pagdating sa langit, sabay-sabay ho nating aawitin po ito. Sabi ho yan ng Biblia. Na po, tayo po yung mawit at manambahan sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. We worship you, Lord. Father, we honor you, Lord. We give you praise. We give you glory, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Amen, amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Yes, God, Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat po. Salamat po. Salamat po, Diyos. All the saints and angels, they bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. Sing again to the Lord. All the saints and angels, they bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. Sing to the Lord. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. Jesus, you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes, Jesus, truly you deserve the glory, God. All the saints and angels, they bow before your throne, and all
are worthy of it all. You are worthy. You are worthy of it all. Jesus. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Let shout worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes, Father, truly you deserve the glory, Jesus. We will praise you day and night of our life. Hallelujah. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense. Let's shout at the Lord night and day. Night and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. You are worthy of it all. Jesus, you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, Jesus. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Let's worship the Lord. Let's shout He's worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are
deserve the glory. Bigyan natin yung pinakamainam nating pagpupuri sa Panginoon. You are worthy of it all. You're worthy. of it all. From you are all things, and to you are all things. For from you are all glory. Yes, Jesus. Yes, Lord, we worship you, we glorify you, Jesus. Yes, God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Father, we worship you. Father, we honor you. We give you praise. Lord, truly, Lord. Lord, karapat-dapat po kayo, O Diyos. Karapat-dapat po kayo, Panginoon. Lord, na tumanggap ng pagpupuri, ng pagsamba, ng pasasalamat. Hallelujah. Hallelujah. We worship you. We honor you, Lord. Hallelujah. You are worthy, God. You are worthy, Jesus. Hallelujah. 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 Hallelujah, Lord. We worship your holy name, God. There's none like you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Salamat po, Diyos. Salamat po. Amen. Yes, God. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. O kapatid, ayoko yung sayangin tong time na to. Kung merong isang napakahalaga na dapat nating gawin sa mga oras na ito, habang hinihintay natin yung muli niyang pagbabalik, unang-una, kailangan nating tiyakin na tinanggap natin si Jesus sa puso natin. Kailangan natin siyang gawing Panginoon na tagapagligtas ng buhay natin. Hindi mo kinakailangan maging perpekto. Kinakailangan lang natin ng totoong pananampalataya sa Panginoon. Kung sayang itong time na to, kung hanggang ngayon, di ka pa rin tiyak na sa langit ka pupunta. Kung hanggang ngayon, hindi mo pa rin pinapapasok si Jesus sa puso mo. Nandito ka sa church o lalo na baka accidentally na nanonood ka ng panambahan na to, ng mensahe na to. Hindi to aksidente, kalooban ng Lord na marinig mo ang mensahe na ito. Dahil gusto ng Panginoon na makasama ka niya sa kanyang muling pagbabalik. Gusto ni Lord na dalhin ka niya sa langit balang araw, kapatid. Dahil mahal na mahal ka ng Diyos. Kapatid, kung nais mong tanggapin si Jesus sa puso mo, sa mga oras na ito, maaari kang sumunod sa simpleng panalangin na ito. Na nanggagaling sa puso mo at lumalabas sa labi mo, sabihin mo, Panginoong Jesus, maraming salamat po sa pagmamahal niyo po sa akin. Inaamin ko po na ako ay nalayo sa iyo dahil sa aking mga nagawang kasalanan. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Simula po pagkabata hanggang sa mga oras pong ito. Binubuksan ko po ang aking pong puso. Inaanyayahan kita. Pumasok ka sa puso ko ngayon at tinatanggap kita bilang aking personal na Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. Isulat mo po ang aking pangalan sa iyong aklat ng buhay. Simula po sa mga oras na ito, kayo na po ang masunod sa buhay ko. Kayo na po ang maghari sa puso ko. Maraming salamat po, Lord, sa buhay na wala hanggan. Ito ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Taas po natin lahat yung ating pong kamay sa mga oras pong ito as we close in prayer. Lord, salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa iyong mga pangako. Salamat sa inyong mga paalala. Panginoon, hiling ko nga po, Panginoon, pawiin niyo po ang lahat ng takot, lahat ng pangamba, lahat po ng pagdududa
na pwede pong gawin ng kaaway sa puso at isipan po namin, lalo na pong kaming tumanggap na at sumampalataya na po sa inyo, Panginoon. Ama, palitan niyo po ito ng kasabikan, palitan niyo po itong kapayapaan, Lord, ng kapanatagan sa puso, ng encouragement ng aming pananampalataya. Dahil all the more na nakikita namin yung mga signs na sinabi mo, Lord, all the more na nararamdaman namin hindi kayo nagsisinungaling, tapat kayo sa inyong pangako at gagawin niyo ang lahat ng sinabi niyo po sa Bible. At Lord, kami po'y nananabik, Panginoon. Lord, hindi lang po sa glorified body, Lord, hindi lang po sa reward, but most especially, Lord, nananabik po kami na makita namin kayo na mukhaan, Panginoon. At hindi na kami mawalay pa sa inyo, Panginoon o Diyos. Lord, kayo po ay sapat na, Panginoon, Lord. Sapat na po kayo na parangal po sa amin, Panginoon. Dahil tunay po, Diyos, hindi kami karapat-dapat, pero inalay niyo yung buhay niyo, Lord, sa amin po. Aming Ama, salamat po, Lord. And Father, I pray, God, panalangin po namin, Lord, gawin niyo kaming handa, Lord, anumang panahon. Lord, huwag niyo pong hayaan kami po'y tutulog-tulog at nanlalamig sa pananampalataya. Lord, hindi ito yung panahon na yun, Panginoon. Pag-alabin niyo pong muli, O Diyos, ang aming pong init ng pagmamahal, ng pagsunod sa inyong kalooban. And Lord, encourage us, Lord, samantalahin namin ang natitirang panahon namin, ang lahat ng pagkakataon para po magpahayag ng mabuting balita. Lord, para po magbago ng buhay. Panginoon o Diyos, maglingkuran ng tapat po sa inyo, Panginoon. Lord, gaya ng inawit namin, Lord, tulungan niyo kami. Lord, that day and night, Lord, hayaan niyo po yung buhay namin ay maging isang mabangong samyo na parang insenso sa inyong harapan. Lord, na nakakaabot sa inyong trono, o Diyos. Hayaan niyo ang aming pagsamba, hayaan niyo ang aming mga panalangin, hayaan niyo po ang aming mga buhay. Lord, ay maging mabangong samyo sa inyo, Lord. Lord, may this be our offering night and day, O God Jesus. At tanggapin niyo po ito, Panginoon. Tanggapin niyo po ito, O Diyos, bilang aming pagsamba, Panginoon. Tutulungan niyo po ang bawat isa sa amin. Palakasin niyo ang bawat pananampalataya namin, Lord. Aming Ama, ilagay niyo po mapanatili yung kasabikan sa aming pong puso, Panginoon. At nawa, O Diyos, datnan niyo po kami nagising. Datnan niyo po kami na matibay ang aming pong pananampalataya. Datnan niyo po kami na nag-aalab ang aming pagmamahal at relasyon po sa inyo, Panginoon o Diyos. Lord, maraming salamat. At Lord, abutin niyo po ang bawat miyembro ng pamilya namin, Lord. Lalo na po yung mga hindi pa po nakakakilala sa iyo. Lord, ang aming po mga magulang, mga kapatid, kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, kaklase, kasama po sa trabaho. Lord, I pray, God, gamitin niyo yung buhay namin bilang liwanag at asin. Lord, ilagay niyo po yung urgency sa puso namin, Lord, na magpatotoo. Na magbahagi ng mabuting balita, Lord. Gamitin mo ang church namin, lalo na sa time na to. Sa mga Bible studies, sa mga campus ministries, sa mga online services, sa gawain po ng kabataan, sa gawain po ng mga bata, Lord. Tulungan niyo po kami, gamitin niyo kami. Nawa, Lord, pagka humarap kami sa inyo, no, Lord, mabanggit niyo sa bawat isa sa amin that well done, my good and faithful servant. Tulungan niyo kaming gawin yung pinagagawa niyo po sa amin. Tulungan niyo po kaming maging mabuti at maging tapat na mga lingkod niyo po, O Diyos. Aming Ama, maraming salamat. Father, I pray for the conviction of your Holy Spirit. Hayaan niyo pong yung salita, ang mensahe pong ito, Panginoon, ay totoo pong tumimo sa bawat puso namin, Panginoon, hanggang pag-uwi namin. Lord, kung maaari, hanggang sa muli niyo pong pagbabalik, O Diyos, manatili itong apoy na to, Lord. Sa puso at isipan po namin, Panginoon, continually remind us daily, Lord, na pwede kayong dumating anytime. Pwede kayong dumating mamaya, pwede kayong dumating bukas, next week, next month. Pero alam namin, Lord, malapit na kayong dumating, O Diyos. Malapit na po kayong dumating. And Father, help us to give our best unto you, Lord. Our best offering, our best, Lord, ministry, O God. Our best prayers, God. Our best sacrifices for you, Lord. Higit sa lahat, yung best ng buhay namin, Lord, maitalaga po namin po sa inyo, O Diyos.
Panginoon, maraming salamat. Salamat po, Diyos, sa iyong mga salita. Salamat sa inyong mga pangako po, Diyos. Ito ang aming pong panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen. Palakpakan po natin po ang Panginoon.